Saan humarap kanina si Vice President Sara Duterte? Hirit ng mga kaalyado niya, ibalik ang higit 1 bilyong pisong budget sa 2025 na tinanggal ng Kamara. Narito ang aking report. Nakita nyo? Nagmamakaawa na yung ale, oh. Ha? O, ito na. Saglit at biglaan ang pagsulpot ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee, pagpapakita ng suporta sa kanyang ama. Bago yan, sinabi ni VP Sara na hindi siya umaasang magiging patas ang Kamara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's clearly... Putik na yan, hindi pa patas yung ginawa ng Kamara. Halos nga, lahat pagpapaubaya. Ibang klase, ha? Itong si Sara gusto talaga maging prinsesa at maging hari ang tatay niya. Ganun na nga nangyari, di ba? Di ba? Si prinsesa at yung ama na gusto maging hari siya. Political persecution. Bakit? Well, one would think siguro political prosecution daw, mga kababayan, kita nyo naman. Nakita nyo ba kung paano mag-angas si Digong sa Kamara? At yung iba pinagmibigyan lang siya. Palibasa matanda na siya. At saka isa pa, may anak siyang loka-loka. O, di ba? Matuloy. siguro kapag hinahabol ka, meron silang gusto. Ano meron silang gusto? Kanino kay Digong? Hahabulin dahil may gusto? Feeling mo, kamukha ko? Puta, Sara! Ibang klase talaga yung hangin mo. Hindi lang ikaw ay nuknukan ng sinungaling. Oo. Sobrang hangin mo pa. Diba? O, sige tuloy. Na mawala sa iyo. Matatanda ang naging mainit din noon ang bise sa komite ng Kamara. Nakipagmatigasan pa nga siya noon at tumangging mag-oath-taking. I worry about the former. O, kita mo, oo nga. Tumanggi ka pa nga mag-oath-taking, di gaganong ka lang, oh. Pero hindi mo ginawa. Anong ginawa mo? Nagmaktol ka, umupo ka, na nagtatantrums na parang nene at bata. Ganyan ba yung binoto ng karamihan dito? Pero tatapatin ko kayo. Hindi ko binoto yan, ha? Oo. Totoo. Cross my heart. Never kong binoto ito. Kahit binigyan pa niyan ako ng regalo. Akala mo makukuha mo ako sa suhol mo? Regalo? No way. Oo. Di ba? Ako din, hindi. Buti na lang, dalawa na kami. Ako rin. Sabi ni Mamita, utik na yan. Sige, tuloy. President, tulad na lang din ng experience namin sa House of Representatives. No? They use the rules according to their pleasure. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Sara. Nambintang ka na naman eh. Imbis na pumunta ka at makipag-usap ka sana, kung nagmaayos ka, kung sinagot mo lahat ng tanong tungkol dun sa inquiry, patungkol sa iyong mga confidential fund, di sana buo yung hinahangad mo at inaasahan mo na budget para sa opisina mo. Kaso, anong ginawa mo? Di ba nagmalaki ka? Sabi ko nga kanina, paulit-ulit. Sabi niya, nagmalaki, oh. Hindi ko kailangan na ng budget. Kung ayaw nyo akong bigyan, patatakbuhin ko yung aking opisina without budget and confidential fund ninyo. Tapos ngayon, ano? Gumaganyan ka, no? Bago sumulpot sa Quadcom, nauna munang sumalang si VP Sara sa budget deliberation ng Senado para sa Office of the Vice President. Ayan na, sumalang na. Ito namang mga gagang mga senador, tandaan nyo mga pagmumuka. Tandaan nyo, ha? Nagpa-picture pa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga kaalyadong senador ng mga Duterte. Si Senator Bato de la Rosa humirit agad.
I hereby Siyempre si Kalbo, papahuli ba yan? Siyempre hindi papahuli yan mga kababayan. Oh. move for the approval of the OVP budget. Si Senador Bongo, Grabe, no? I move the approval of the OBP budget. Putik. Approve agad, mga kababayan! Sino pa nga ba? Teka muna, mag-like muna kayo! Oh, like! Yun na lang nagpapasaya sa akin dito. Huwag nyo lang ipagkaito. Oh, tuloy. nanawagang ibalik ang hinihinging higit 2 bilyong pisong budget ng OVP. Ala, nanawagan si Bongo. Oy, ibalik nyo daw yung 2 bilyong mahigit na pondo nito para naman may magastos sa mga nirerentahang mga safe house daw kuno. Kita nyo? At para naman daw maibigay doon saan? Sa AFP, tapos itatanggi rin naman. Putek na yan, oh. Ang daming alibay nito, parang si Digong. Nuknukan na sinungaling, di ba, mga kababayan? Napakasinungaling ng Vice Presidenta na to. Sa kasaysayan ng Pilipinas, itong si Sara, ang pinakasinungaling. Oo. Pangalawa, yung tatay niya, ang sumunod na pinakawalang kwentang naging presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. O, di ba? Tuloy. Para naman meron tayong O, isa pa to. Tandaan nyo to, nuknukan na sinungaling din to. Pare-pareha sila. Isang tema. Sinungaling si Digunyo. Sinungaling to. Sinungaling si Bato. Sinungaling din si Sara. Isama nyo na si Pulong, si Baste. Nako, patay na. Tapos gusto nyo ibalik ito mga ito? Tandaan nyo, pag nangyari yun, magti-TNT ako. Kay Trump, ako titira. At gagayahin ko, si Maharlika. Babanat ako ng ganito, ganyan, ganito. Pero lahat ng sasabihin ko, totoo, hindi tulad niya. Diba? Mga kababayan, napakawawalang niya ng mga ito, tandaan nyo. Kaya ito, pag binoto nyo pa, kawawang Pilipinas to. Nagkalat na yung mga ebidensya, pero yung mga tao, nagbubulag-bulagan sila. Oh, sanay na kaming magsinungaling kayo. Wala nang bago. Puro na lang lahat ng naririnig namin, feeling namin, wala nang totoo. O, di ba? Tuloy. working vice president at hindi Putik na yung working vice president ng tao. Nabitawan ko yung iinumin ko, ah. Ha? Working president, vice president? Si Sara? Working! Nasaan ang proyekto niya? Kung ang pagtatanim lang ng mga maliliit, kung ang tree planting lang para masabi na working vice president ka. Putang dami namin dito, Angel Hero. Di ba, Angel Hero? Kaya din namin yon. Gusto nyo pati ulo ni Bato, taniman namin eh. Oh. Di ba, mga kababayan? Natatawa na ako dito sa mga nangyayari na to, di ba? Kaya namin yon. Magtatanim lang pala para masabing working vice president ka. Pero teka, bibilib lang ako pag nagawa niya yung balak natin, ha? Ano ba yung balak natin? Taniman nyo yung ulo ni Bato, ha? Oo. hindi lang po spare tire. Matatandaang tinapyasan ang pondo at 733 million pesos na lang ang inaprobahang Ano ba yan, Benjamin Bernardo? Parang ang pangit sa pandinig yung Castor. Castorero ba yan? Putik ka. Ha? Oh, ano na? Oh, Sara. Putik na yan, oh. May kakampi ka. Spare tire.
Matatanda ang tinapyasan ang pondo at 733 million pesos na lang ang inaprobahang budget ng Kamara na ipinasa sa Senado. Oh, Wala nang nagtanong na senador kaugnay sa budget ng Office of the Vice President. Kaya wala pang 10 minuto, lumusot na ito sa plenaryo. oh, kita nyo? Lumusot sa plenaryo. Oh, wala nang balitaktakan doon, mga kababayan. Oh. Approve agad yung budget, Nino. Pero Sara, mag-ingat ka kasi may narinig ako. Oo. Sabi, pakagat lang daw yan sa'yo. Ha? Oo. Sabi, Sabi, pakagat lang daw yan sa'yo. Kasi malapit ka naman daw. Ha? Malapit ka na ma-impeach at magre-resign kapag di mo kinaya, Ha? Di ba, mga kababayan? Pero sayang pa rin yung yung 2 bilyon, 1 bilyon. Pera pa rin yun. Binigay na lang sana sa atin yun. Malamang mas marami pa tayong punong maitatanim. Oo, di ba? Mas marami pa tayong punong maitatanim. Sa mga nalulungkot, kung bakit nagkaroon ng budget yun, huwag na kayong malungkot. Oo, talagang ganun sa una. Bibigyan ka't bubusugin ka bago ka bitayin, di ba? Di ba? Bago ka bitayin, bubusugin ka. Sige, tuloy. Wala namang pangako na ibabalik ang orihinal na nire-request na mahigit 2 billion pesos na budget. Pero pag-uusapan daw ito ng masinsinan ng mga senador. Oo, ganun din naman siya. Sara, tama na yung kalahati. Kasi hindi mo naman na matatapos yung isang taon. Uy, mga kababayan, pakinggan nyo, Kaya hindi binuo kasi hindi niya naman matatapos yung isang taon. Bakit pa bububuin? Hindi ibibigay na lang sa susunod yon. Kaya ganon. Sakali namang maipasa ang tinapyas na 733 million pesos na pondo ng OVP, 200 empleyado raw sa kanilang satellite offices ang posibleng mawala ng trabaho. Kita nyo, mga kababayan, pinambalap at pinangsangga yung 200 empleyado. Sara, ganito lang naman yan. Kung gusto mo talagang pagkasyahin niya sa kalahating taon, pananatitira sa'yo, huwag kang mamigay ng sobre na hindi naman kasali sa mga sweldo ng taga-OBP. Diba? Kaso may pasobre-sobre ka pa Hindi lang sobra, sobre. Sobre, sobra, sobre-sobra. Sobra-sobra, Sara. Pero alam naman namin mas malaki sa'yo, diba? Kung nagkaroon yung mga tauhan mo, alangan naman yung boss nila, wala. Our beloved Boss Mike Severa.